Alam mo yung pakiramdam na parang may kakaiba kahit wala ka pang nakikitang malaking balita sa TV? Ganun yung sitwasyon ngayon sa Asia. Hindi siya bigla ang sumabog pero ramdam mo na may iniipong tensyon. May mga galaw ang malalaking bansa na kapag pinagdugtong-dugtong mo, mapapaisip ka kung bakit sabay-sabay silang kumikilos at kung ano ang sinusubukan nilang ipahiwatig sa isa't isa. Kapag ganito na ang galawan sa pagitan ng mga higante sa mundo, madalas hindi lang ito simpleng pagpapakita ng lakas, kundi paghahanda rin sa mas seryosong posibilidad. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang nagtulak sa China at Russia para lumapit sa Japan? Bakit biglang rumisbak ang Amerika at Japan? At paano naman nadamay sa gitna ng lahat ng ito ang lumalalang bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ganito ang nangyari. Biglang nagsagawa ng sabayang patrol ang China at Russia. Hindi ito simpleng lipad-lipad lang ng eroplano dahil strategic bombers ang ginamit nila. Ibig sabihin, mga eroplanong hindi basta-basta at may kakayahang magdala ng mabibigat na armas. Mas naging seryoso ang usapan dahil lumipad sila malapit sa Japan, particular sa Sea of Japan at East China Sea. Mga lugar ito na matagal ng sensitibo pagdating sa usaping militar, kaya natural lang na maalarma ang Japan. Ang China raw ay nagpadala ng H-6K bombers na kilala bilang moderno at punong-puno ng advanced na teknolohiya. Samantala ang Russia naman ay gumamit ng Tu-95 bombers. Kahit matagal na ang disenyo nito, delikado pa rin ito dahil kaya nitong magdala ng nuclear weapons. Dahil sabay silang lumipad, malinaw na hindi ito nagkataon lang. Para itong sinadyang galaw para ipakita na kaya nilang mag-operate ng magkasama kahit malapit sa teritoryo ng kaalyado ng Amerika. Siyempre, hindi ito pinalampas ng Japan. Agad nagpadala ang Japan Air Self-Defense Force ng kanilang mga fighter jet para bantayan ang kilos ng mga bomber. Pero kahit handa ang Japan, alam nilang may limitasyon din sila. Ang dahilan ay simple lang. Malapit sa Okinawa ang ruta ng mga eroplano at ang Okinawa ang isa sa pinakamahalagang base militar ng Amerika sa buong Asia. Kapag may nangyari doon, hindi lang Japan ang apektado kundi pati ang US. Kaya hindi na rin nagpatumpik-tumpik ang Amerika. Bilang sagot, nagpadala sila ng kanilang B-52 bombers. Ito yung klase ng eroplano na matagal nang ginagamit ng US sa iba't ibang digmaan. Subok na, mabigat, at kayang magdala ng malinaw na mensahe. Sa madaling salita, ipinakita ng Amerika na handa silang rumisbak kung may lalampas sa linya nila. Habang abala ang malalaking bansa sa pagpapakita ng lakas sa himpapawid, may isa pang seryosong sitwasyon na halos hindi napapansin ng iba. Sa pagitan ng Thailand at Cambodia, tuluyan na ngang lumala ang sagupaan nila. Hindi na ito simpleng tensyon lang sa hangganan. May putukan na, may mga sundalong nasawi, at mas masakit, libo-libong sibilyan na ang napilitang lumikas dahil hindi naligtas ang kanilang mga tirahan. Dito ngayon pumapasok yung tanong ng marami, nasaan ang China sa usaping ito? Dahil kung tutuusin, kaalyado raw ng Cambodia ang China, pero hanggang ngayon, parang tahimik lang sila. Ayon sa mga analyst, hindi raw dahil sa ayaw nila tumulong, kundi dahil hindi basta makagalaw ang China. Nakaabang ang Amerika at Japan, at anumang hakbang. Kung susundan natin ang galaw pagkatapos ng unang tensyon, dito na mas nagiging malinaw kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Nang makita na magkasabay ng kumikilos ang Amerika at Japan sa himpapawid, malinaw ang naging mensahe nila. Kapag magkasama ng lumilipad ang B-52 ng US at mga fighter jet ng Japan, ang ibig sabihin nito ay handa silang ipagtanggol ang isa't isa anuman ang mangyari. Hindi ito basta pagsasanay lang na walang laman. Isa itong malinaw na babala sa kahit sinong mag-iisip na subukan ang kanilang alyansa. Kapansin-pansin din ang bilis ng mga pangyayari. Isang araw lang matapos ang patrol ng China at Russia ay naroon na agad ang mga bomber ng Amerika. Ibig sabihin,
Matagal na itong pinaghandaan at hinihintay lang ang tamang oras. Sa ganitong galawan, mahalaga ang timing dahil dito nasusukat kung gaano kaseryoso ang isang bansa. Kapag mabagal ang sagot, iisipin ng kalaban na mahina ka. Pero kapag mabilis at malinaw ang tugon, iisipin nila na hindi ka basta-basta pwedeng sindakin. Dahil dito, nagsagawa raw ang Amerika at Japan ng joint air exercise. Sa simpleng paliwanag, sabay nilang ipinakita kung paano sila kikilos kung may banta. Hindi lang ito para sa China at Russia, kundi para rin ipakita sa buong rehiyon na matibay ang kanilang samahan. Sa ganitong paraan, sinasabi nila na hindi pwedeng ihiwalay ang Japan dahil may kasamang Amerika sa likod nito. Para sa US, mahalaga ito dahil ayaw nilang isipin ng iba na pwede nang baliwalain ang presensya nila sa Pacific. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang grupo na tahimik pero malinaw ang sinabi. Ang NATO ay naglabas din ng babala. Kahit nasa Europe ang karamihan sa kanila, malinaw raw para sa NATO na ang ginagawa ng China ay hindi lang problema ng Asia. Para sa kanila, banta ito sa seguridad ng mas malaking bahagi ng mundo, lalo na dahil patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine at nangangailangan ng suporta ang Russia. Dito pumapasok ang mas malaking pangamba ng kanluran. May hinala raw na baka nagbibigay na ng tulong ang China sa Russia, direkta man o hindi. Kapag nangyari ito, hindi na lang isang rehiyon ang maaapektuhan. Posibleng mas lumawak pa ang gulo at mas maraming bansa ang mapilitang pumili ng panig. Kaya ang mga galaw sa Japan ay hindi lang usapin ng Asia-Pacific, kundi usapin na rin ng buong alyansa ng kanluran. Pero habang ang mga mata ng mundo ay nakatingala sa himpapawid, may mas mabigat rin pala na nangyayari sa lupa. Sa border ng Thailand at Cambodia, tuluyan ng lumala ang bakbakan. Ayon sa mga ulat, nagkaroon na ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa. Hindi ito saglit na putukan lang dahil tumagal ito at nagdulot ng malaking pinsala, lalo na sa panig ng Cambodia. May mga ulat na mahigit 100 sundalo raw ng Cambodia ang nasawi sa loob lamang ng maikling panahon. Sa kabilang panig, sinasabi ng Thailand na malaki ang tinamong pinsala ng kanilang kalaban. Ang ugat ng gulo ay matagal ng alitan sa border, pero ngayon lang ito umabot sa ganitong kalala. Ang mas masakit, hindi lang sundalo ang apektado. Libo-libong sibilyan rin ang napilitang lumikas dahil sa takot at panganib. Ayon sa ilang ulat, lampas 5,000 tao ang umalis sa kanilang mga bahay para lang mailigtas ang kanilang pamilya. Sa puntong ito, hindi na lang ito isyu ng seguridad, kundi isa na ring krisis sa makataong aspeto. Habang lumalala ang sitwasyon sa Cambodia, makikita mo na halos nauubos na ang kakayahan nila. Ang mga sundalo nila ay patuloy na nasasaktan at ang mga sibilyan ay nagtatakbuhan para sa kanilang kaligtasan. Ang nakakabahala pa, alam natin na isa ang Cambodia sa pinakamalapit na kaalyado ng China sa Southeast Asia. Maraming proyekto, pautang at suporta ang natatanggap nila mula sa China at sa mga pulong ng ASEAN. Madalas na kumakampi ang Cambodia sa interes ng China. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nasaan ang China ngayon habang inaatake ng Thailand ang Cambodia? Ang dahilan kung bakit tila tahimik ang China ay malinaw. Dahil nakafocus sila sa hilaga sa pakikipag-angat sa US at Japan malapit sa Okinawa, limitado ang kanilang galaw sa Cambodia. Bukod pa rito, binabantayan sila ng NATO, kaya kahit gusto nilang tumulong, hindi sila basta-basta makakilos. Kahit gaano pa kalapit ang relasyon nila sa Cambodia, na checkmate sila sa sitwasyon. Kung gagalaw sila, pwede itong magdulot ng galit sa Amerika at magpalala ng tensyon sa rehiyon. Kaya sa ngayon, pinapanood na lang ng China ang Cambodia na nahihirapan. Ito ang matinding katotohanan sa mundo ng geopolitics na kapag nagbabanggaan ang malalakas na bansa, ang maliliit na bansa ang naiipit. Walang malaking kapatid na agad tutulong sapagkat ang mga interes ng superpowers ang inuuna. Sa Cambodia ngayon, makikita natin kung paano naiwan ang isang bansa na dati ay inaasahan na may proteksyon mula sa mas makapangyarihang kaalyado. Ang US, sa kabilang banda, ay abala sa pagpapakita ng lakas sa Pacific kaya hindi nila direktang natutukan ang problema sa Cambodia.
Samantala, kumilos na rin si Donald Trump sa issue. Ang pakikialam ng US sa Thailand-Cambodia conflict ay malinaw na may interes na ayusin ang sitwasyon sa Timog para makapag-focus sila sa hilaga laban sa China at Russia. Sa ganitong paraan, pinipigilan nila ang China na magpadala ng tropa sa Cambodia at pinapanatili ang impluensya ng Amerika sa rehiyon. Talagang mautak ang galawan dahil bawat hakbang ay may epekto sa iba't ibang bansa. Ang nangyayari ngayon ay hindi na simpleng military exercise lang. Ang pagpapakita ng lakas ng China at Russia ay paghahanda, habang ang mabilis na tugon naman ng US gamit ang B-52 bombers ay senyales na handa silang ipagtanggol ang interes nila. Kahit isang maling galaw o maling desisyon lang, pwede itong lumala at makaapekto sa buong rehiyon. Para sa mga maliliit na bansa gaya ng Cambodia, malinaw ang aral na kahit may kaalyado kang makapangyarihan, hindi ito garantiya na tutulungan kanila agad kapag delikado ang sitwasyon. Kailangan nilang umasa sa sarili at magplano ng maaga dahil inuuna ng mga pinakamalalaking bansa ang kanilang sariling interes. Sa tingin niyo ba, tama lang na pinabayaan ng China ang Cambodia at makakapigil kaya ang pagpapakita ng lakas ng US sa China? Ano ang inyong opinyon tungkol dito? I-comment nyo sa ibaba para mas mapag-usapan natin ang sitwasyon na ito at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.